Let us offer a few moments of silence to prepare our hearts in our worship. Let us open our Bible in Psalm 96, verse 1 to 6. Let us all stand. Oh, sing to the Lord a new song. Sing to the Lord all the earth. Sing to the Lord, bless His name. Tell of His salvation from day to day. Declare His glory among the nations, His marvelous words among all the peoples. For great is the Lord, and greatly to be praised. He is to be feared above all gods. For all the gods of peoples are worthless idols, but the Lord made the heavens. Splendor and majesty are before Him. Strength and beauty are in His sanctuary. Let us pray. Almighty God, thank You for this day to worship You and to give praise and to give glory and honor to Your name. Heavenly Father, we praise Your everlasting love and faithfulness. You protect and guide us. We trust You with our lives. Thank You for Your promises to us in Your word. Lord, thank You for Your grace and Your offer of salvation and forgiveness through Jesus Christ. We pray, may You guide and give knowledge and wisdom to our speaker, Pastor Peterson Santoso, as he preach and deliver Your word to us. This is our prayers in the name of our God and Savior Jesus Christ. Amen. Good morning po sa ating lahat. Blessed Lord's Day. Welcome back po sa ating mga bisita. We are so glad that you can join us again this morning, and to our visitors, thank you. And so today po, as we gather here in this beautiful Sunday morning, may we turn our eyes po, yung our eyes and hearts po natin ay i-turn po natin sa Panginoon na siyang worthy of honor and praise. So today po tayo po ay we will sing together and we will offer our songs of praise to our God. Singing when the evening comes.
You're rich in love and you're slow to anger. Your name is great and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come. Still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. Lord, I'll worship Your holy name. There is a truth older than the ages. There is a promise of things yet to come. There is one born for our salvation, Jesus. There is a light that overwhelms the darkness. There is a kingdom that forever reigns. There is freedom from the chains that bind us. Jesus, Jesus. Who walks on the waters, who speaks to the sea, who stands in the fire beside me. He roars like a lion, He led as a lamb, He carries my healing in His hands. There is a name I call in times of trouble. There is a song that comforts in the night. There is a voice that calms the
Messiah, my Savior. There is power in your name. You're my rock and my Redeemer. There is power in your name, in your name. You walk on the waters, you speak to the sea, you stand in a fire beside me. You roar like a lion, you bled as a lamb, you carry my healing in your hands. God, you walk on the waters, you speak to the sea, you stand in the fire beside me. You roar like a lion, you bled as a lamb, you carry my healing in your hands. Jesus, there is no one like you, Jesus. There is no one like you. Today po, we have the privilege po to not only sing together but also to listen to God's Word. The Word of God na nagbibigay po ng buhay sa ating lahat. And so as we prepare po our hearts and our minds para po sa mensahe po ni God, para po sa bawat isa, let us prayerfully sing our next song. Para po sa ating mga nanay na medyo nangangalay na po, pwede po kayong umupo. Prepare our hearts, O God. Help us to receive
For the scripture reading, may I call on Brother Margie. Let us all open our Bibles to Luke chapter 8, verse 4 to 15. The parable of the sower. And when a great crowd was gathering, and people from town after town came to him, he said in a parable, a sower went out to sow in his seed. And as he sowed, some fell along the path and was trampled underfoot. And the birds of the air devoured it. And some fell on the rock. And as it grew up, it withered away because it had no moisture. And some fell among thorns, and the thorns grew up with it and choked it. And some fell into good soil, and grew and yielded 100-fold. As he said these things, he called out, "He who has ears to hear, let him hear." Let us all honor our pastor. Maaari na po tayong umupo. Isang mapagpalang araw ng Panginoon po sa ating lahat. Okay. So, handa na po ba tayong makinig sa mga ngaral ng salita ng Diyos? Sige. So, ang mensahe po natin ngayon ay ang Parable of the Sower, ang talinghaga tungkol sa manghahasik on hearing and receiving God's Word. Ito ay tungkol sa pakikinig at pagtanggap sa salita ng Diyos. Babasahin ko pong muli ang ating text ngayong umaga sa Tagalog. So, kung meron po kayong mga Biblia, makibukas po kayo sa akin sa Aklat ng Lukas, Kabanata 8, talata 4 hanggang 15. Akin pong babasahin. Nagdatingan ang mga tao mula sa iba't ibang bayan at sila'y lumapit kay Jesus. Isinalaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Isang magsasaka ang pumunta sa bukid upang maghasik. Sa kanyang paghasik, may binhing nalaglag sa daan, natapakan ng mga tao at tinuka ng mga ibon. May binhi namang nalaglag sa batuhan at tumubo, ngunit agad na natuyo dahil sa kakulangan sa tubig. May nalaglag naman sa may damuhang matinik. At nang lumago ang mga damo, sinakal nito ang mga binhing tumubo roon. Mayroon namang binhing nalaglag sa matabang lupa. Ito'y sumibol, lumago, at namunga ng tig-100. At pagkatapos ay sinabi niya ng malakas, "Makinig ang may pandinig." Itinanong ng mga alagad kung ano ang kahulugan ng talinghagang ito. Sumagot si Jesus, "Ipinagkaloob sa inyo na maunawaan ang mga hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng talinghaga. Nang sa gayon, tumingin man sila'y hindi sila makakakita at makinig man sila'y hindi sila makakaunawa." Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga taong nakikinig. Dumating ang Diablo at inalis nito ang salita mula sa puso ng mga nakikinig upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag naman sa batuhan ay ang mga nakarinig ng salita at tumanggap nito ng may kagalakan. Ngunit hindi ito nagugat sa kanilang puso. Sandali lamang silang naniwala, kaya't pagdating ng pagsubok, sila'y tumitiwalag. Ang mga nahasik naman sa may matitinig na damuhan ay ang mga nakinig sa salita ng Diyos. Ngunit nang tumagal, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Dahil dito, hindi nahihinog ang kanilang mga bunga. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis. At sila'y namumunga dahil sa pagtsatsaga. Ito po ang salita ng Diyos. Manalangin po muna tayo. Let's pray. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyong kabutihan sa aming buhay. Salamat po sa kaligtasan na inyong pinagkaloob sa amin sa pamamagitan ng inyong anak na si Jesus.
Panginoon, kami po ay nananalangin. You would bless us, ng inyong banal na Espiritu po ay kikilo sa akin, sa aking pangangaral ng salita ng Diyos, at sa mga tao na naririto ngayong umaga sa kanilang pagtanggap nito. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. So, noong Vietnam War, mayroon pong isang Amerikanong sundalo. Siya po ay isang piloto. At ang pangalan niya po ay Jeremiah Denton Jr. So noong giyera ay pinapalipad niya yung kanyang eroplanong pandigma. At nang ihuhulog niya na sana yung bombang dala-dala niya, agad itong sumabog. Kaya natamaan yung kanyang eroplano. At nalaglag ito sa kampo ng kanyang mga kalaban. Nung nakita siya ng mga North Vietnamese ay agad siyang dinakip kasama ng iba pang mga Amerikanong sundalo. At sila ay inilagay sa kulungan. Isang araw ay inimbitahan siya ng North Vietnamese soldiers para interviewin para sa isang panayam. At itong interview na ito ay isang propaganda lamang tungkol sa kung ano yung nararanasan nilang mabuting pagtrato mula sa mga North Vietnamese. So habang nagsasalita si Jeremiah Denton, habang sinasabi niya yung script na binigay sa kanya, na okay lang yung pagtrato ng mga Vietnamese sa kanya, ay siya'y palihim na gumamit ng Morse code at ginawa niya ito sa pamamagitan ng pagkurap ng kanyang mga mata. So habang may camera, sinasabi niya yung script, binabaybay niya yung mensahe, yung salitang torture gamit ang kanyang mga mata. Kaya nung napanood ng gobyerno ng Estados Unidos itong interview na ito, ay nalaman nila kung ano yung tunay na kalagayan ng mga prisoners of war sa North Vietnam. Okay. Nung binaybay niya yung salitang torture, hindi ito naintindihan ng mga Vietnamese. Ngunit itong mensaheng ito ay nakuha ng mga taong gustong iparating itong ni Jeremiah Denton. So tulad ng paggamit ni Denton ng Morse code upang hindi malaman ng mga Vietnamese ang kanyang mensahe, ganoon din ang paggamit ni Jesus ng mga tinatawag na parables o mga talinghaga. Bakit? Bakit kaya ginawa ito ni Jesus? So kung titingnan po ninyo sa inyong mga Biblia sa verse 10, ipinagkaloob sa inyo na maunawaan ang mga hiwaga tungkol sa kaharian ng Diyos. Ngunit sa iba'y sa pamamagitan ng talinghaga. Nang sa gayon, tumingin man sila'y hindi sila makakakita at makinig man sila'y hindi sila makakaunawa. So kung papansinin po natin, binanggit ni Jesus ang mga talatang makikita natin sa aklat ng Isaiah chapter 6. Basahin ko lamang po, Isaiah 6, 9 and 10. At sinabi niya, pumayo ka at sabihin mo sa mga tao, makinig man kayo ng makinig ay hindi kayo makakaunawa. Tumingin man kayo ng tumingin ay hindi kayo makakakita. Papurulin mo ang kanilang isipan, kanilang pandinig iyo ring takpan, bulagin mo sila upang hindi makakita, upang sila'y hindi makarinig, hindi makakita, at hindi makaunawa. Kundi baka magbalik loob sila at sila'y pagalingin ko ba. So dito po sa Isaiah 6, makikita natin ang pagtawag ng Diyos kay Prophet Isaiah upang maging kanyang propeta. Nang tugunan ni Isaiah ang tawag ng Diyos sa kanya, siya ay inatasan na mangaral sa isang bayan na hindi makikinig at hindi tatanggapin ang mensaheng dala-dala niya. Binanggit ito ni Jesus upang ipakita sa kanyang mga tagasunod that He is the greater Isaiah. Na ang ministry ni Isaiah, it points forward doon sa ministry ng Messiah, si Jesus Christ. Na si Jesus ang katuparan ng lahat ng mga pangako, lahat ng mga propesiya, lahat ng mga tauhan at lahat ng mga kwento na makikita natin sa lumang tipan. Kung ating titingnan po ang lahat ng mga parables, lahat po ng mga talinghaga ni Jesus sa bagong tipan, ang mga ito ay laging tungkol sa pagdating ng kaharian ng Diyos. It's all about the kingdom of God. Ito ay ang pagdating ng paghahari, the rule and reign, pamamahala ng Diyos sa mundo sa pamamagitan ng Messiah. Nung time kung kailan sinulat or kung kailan nangyari itong mga events sa New Testament,
Nag-aantay ang mga Hudyo. Matagal na silang nag-aantay sa pagdating ng Mesaya. Inaantay nila yung pagdating, yung fulfillment ng mga pangako ng Diyos. Ngunit ang problema, literal na hari at literal na kaharian ang inaasahan ng mga Hudyo. They were looking for a physical king in a physical kingdom. Isang hari na mangunguna sa isang madugong revolusyon laban sa mga Romano. Nais nila ay maitatag muli ang makapangyarihang kaharian ng Israel. Nais nilang maitatag muli ang kaharian ni David. Pisikal na hari, pisikal na kaharian, at pisikal na kaligtasan ang kanilang inaantay. Sa madaling sabi, pansariling kapakanan at hindi ang kaluwalhatian ng Diyos ang inaasahan ng mga Hudyo mula sa Mesaya. At ito ay saliwa sa tinuturo ng banal na kasulatan, kung saan ay makikita natin na ang kaharian itatatag ng Mesaya ay hindi lalago sa pamamagitan ng espada at dahas, kundi sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita at pagmamahal sa Diyos sa kapwa. Ang kaharian ng Diyos ay itatatag hindi sa pamamagitan ng isang literal na hari na papatay ng kanyang mga kalaban, kundi sa isang hari na pagsisilbihan ng ang kanyang mga kalaban. Isang hari na mamamatay sa krus upang bayaran ang kasalanan ng kanyang mga kaaway. Kaya sinadya ni Jesus na magturo sa pamamagitan ng mga talinghaga upang ito ay maunawaan ng mga taong nais niyang makaalam nito at upang ito ay hindi maintindihan ng mga taong ninanais lamang ay ang mga pisikal at makamundong bagay mula sa Diyos. Ang mga talinghagang ito ay tunay na kaligtasan para sa mga taong hinirang at pinili. Mga pinili upang maging kabahagi ng kaharian ng Diyos. Ngunit ang mga talinghaga naman ay parusa, judgment, sa mga taong mas mahal ang kanilang mga kasalanan at pilit na sumusuway at nagre-rebelde laban sa Diyos. So ngayon atin pong tingnan ang talinghaga at suriin natin ang mensaheng nais ipabatid ni Jesus. So bago po natin tingnan yung iba't ibang klase ng lupa, atin munang tingnan ang 11 talata, verse 11. Sabi dito, ang binhi ay ang salita ng Diyos. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. The seed is the word of God. Ang binhi po na hinasik ay ang salita ng Diyos. At ang Diyos ang naghahasik nito sa pamamagitan ng kanyang mga lingkod. It's God who scatters the seeds through His servants. So ako po bilang mangangaral ay may tungkulin na ipangaral ang salita ng Diyos at wala nang iba. Hindi po ang sarili kong opinyon, hindi po ang aking mga experiences, kundi ang dapat kong ituro at ipangaral ay ang salita ng Diyos. Ang tamang pagbasa at tamang pangangaral lamang ng Biblia ang ginagamit ng Diyos upang iligtas ang mga tao mula sa kanilang mga kasalanan. So marami pong mga pastor ngayon ang nagsasabi na salita ng Diyos lamang ang kanilang tinuturo. May binabanggit silang mga kabanata at mga talata mula sa Biblia, ngunit ang problema po ay mali-mali po ang interpretation, mali-mali po ang kanilang tinuturo. At ano ang bunga nito? Ano ang fruit nitong mga preachers na hindi tinuturo ng tama ang salita ng Diyos? Ano ang bunga nito? Mga deboto lamang sa kanilang relihiyon na gawa ng tao. Mga taong pawang legalismo ang tinuturo at isinasabuhay. At hindi ang mabuting balita ng kaligtasang malayang ibinibigay sa atin ng Diyos. Kaligtasang maaari nating tanggapin sa pamamagitan ng pananampalataya lamang kay Jesus na siyang namatay, inilibing at muling nabuhay para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya tayo pong lahat, kayong lahat bilang mga tagapakinig, kayo po ay may responsibilidad
na makinig sa tamang pangangaral ng salita ng Diyos. At magagawa lamang natin ito kung ating binabasa at inaaral ng masinsinan ang Biblia. Kung hindi tama ang interpretasyon at pangangaral ng Biblia, kung mali-mali ang tinuturo ng isang pastor at ito'y saliwa sa mabuting balita, huwag natin siyang pakikinggan. Huwag nating pakikinggan. Makikita rin natin dito na kahit na marami ang nakarinig ng pangangaral ng salita ng Diyos, hindi lahat ay tatanggap. Hindi lahat ay tatanggap. Hindi nakadepende sa galing ng pastor, sa kanyang katalinuhan, o sa kanyang mga mabubulaklak na salita, ang kaligtasan ng kanyang mga tagapakinig. Ito ay nakadepende sa soberanya ng Diyos at kapangyarihan ng banal na Espiritu. The salvation of God of the people depends not on the pastor, his intellect, his words, but upon the sovereignty of God and the power of the Holy Spirit. Diyos lamang ang maaaring magbigay ng panibagong buhay sa mga taong patay sa kanilang mga kasalanan. At ito po ang reality sa buhay natin. Bakit tayo nananampalataya kay Jesus? Bakit tayo naligtas? Dahil ba sa ating kabutihang loob? Dahil ba sa ating banal na pamumuhay? Ang dahilan ba kung bakit natin naunawaan ang mabuting balita ay ang ating espiritualidad o ang ating katalinuhan? Hindi. Ang tanging dahilan kung bakit tayo nagtitiwala kay Jesus, ang tanging dahilan kung bakit tayo naligtas, ay ang pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay nung ating narinig at tinanggap ang pangangaral ng mabuting balita. Siya ang kumilos upang ating makita ang ating kalunos-lunos na kalagayan dahil sa ating mga kasalanan at upang tayo ay tumakbo tungo kay Jesus ng ating tagapagligtas. Wala nang ibang dahilan. Ngayon tingnan po natin yung 4 na klaseng lupa. So again, mayroong magsasakang nagasik ng binhi. At ang mga ito ay nalaglag sa 4 na klase ng lupa. Sa tabi ng daan, sa mabatong lupa, sa matinik na lupa, at sa mabuting lupa. So nire-represent po nitong mga lupang ito ang iba't ibang klase ng tao na nakakarinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. At nire-representa din nito ang kanilang pagtanggap. So ngayon, let's look at the first one. Una ay ang binhing nalaglag sa tabi ng daan. This represents Satan, the devil. So itong mga binhing nalaglag sa tabi ng daan, ito daw ay ang mga tao na nakarinig. Narinig nila ang pangangaral ng salita ng Diyos, ngunit inagaw agad ito ng diablo, kaya't hindi sila naligtas. Mayroong mga tao na kahit na narinig na nila ang salita ng Diyos, sila ay hindi nananampalataya. Ang buhay nila ay hindi nagbabago dahil inagaw agad ito ni Satanas. Mayroon po tayong kaaway at ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maraming hindi maligtas. He tries his best to stop people from hearing God's word so that he could bring as many as he can to hell with him. So, ibig sabihin ba nito na ang hindi pagtanggap ng salita ng Diyos ay hindi kasalanan ng tao, kundi kasalanan ni Satanas? Sino ba ang responsable? Kung kasalanan ni Satanas ang hindi pagtanggap ng mga tao sa salita ng Diyos, bakit nila kailangan mapunta sa impyerno? Kung ganun. So, kaninong kasalanan ba talaga ito? Hindi pinipilit ni Satanas ang isang tao na gawin ang isang bagay. Okay? Hindi rin siya maaaring gumawa ng mga bagay na hindi pinahihintulutan ng Diyos. Ang ginagawa lamang po ni Satanas ay inilalabas niya mula sa ating mga puso ang kasalanang nananahan na diyan. Sapagkat tayo po ay makasalanan. What Satan does is he simply draws out the sin that is already in our hearts. Hindi niya tayo pinipuwersang magkasala. He doesn't force us to sin.
He just draws out the sinful desires from our hearts. So paano ngayon inaagaw ng Diablo ang salita ng Diyos? Una, ito ay sa pamamagitan ng pagtukso at paglinlang sa mga tao na huwag makinig sa salita ng Diyos. Kinukumbinsin ni Satanas ang mga tao na mas masarap mamuhay sa kasalanan. Huwag mong pakinggan yung pangangaral ng pastor. Holiness, gospel. Naku, pag tinanggap mo yan, hindi mo na ma-enjoy ang kasalanan sa buhay mo. Hindi ka na maaaring maging marites, hindi ka na maaaring maglasing. Dahil Kristiyano ka. Naku, napaka-boring ng buhay Kristiyano. Huwag mong tanggapin yan. Kaya pag nakarinig ang mga tao ng preaching, iniisip nila, napakahirap naman yan, napaka-killjoy naman. O di kaya iisipin nila, maawain naman at mapagpatawad naman ng Diyos. So, ibig sabihin, pwede na akong mamuhay sa kasalanan. So, either, haharangan ni Satanas yung salita sa pamamagitan ng pagkumbinsi sa atin na mas masarap ang kasalanan, o di kaya ay kukumbinsihin tayo ni Satanas na mapagpatawad ang Diyos, kaya pwede na tayong mamuhay sa kasalanan. That is how Satan takes away God's word. Pangalawa, kinukumbinsi ni Satanas ang mga tao na hindi nila kailangan ng salita ng Diyos dahil sila ay mabubuting tao na. So, first, kinukumbinsi ni Satanas na mas masarap ang kasalanan. Pangalawa naman, binubulong ni Satanas na hindi na natin kailangan ng mabuting balita. Hindi natin kailangan ng salita ng Diyos. Dahil kahit wala yan, mabubuting tao naman tayo. Hindi sila namumuhay sa kasalanan tulad ng ibang tao, nananalangin sila, nagsisimba naman sila, nagbibigay sila ng tulong sa mga kamag-anak nila o sa mga may hirap. At iniisip nila na dahil dito, pupunta sila ng langit. Dahil dito, tatanggapin sila ng Diyos. Dahil dito ay patatawarin sila ng Diyos. Kaya kahit anong pangangaral ng salita ng Diyos, hindi nila ito pakikinggan. Dahil buo na ang kanilang mga isip na sila ay ligtas mula sa kanilang mga kasalanan. Bakit? Hindi dahil kay Jesus, ngunit dahil sila ay mabubuting tao. O marami na iniisip nila, oo, dahil kay Jesus, ngunit idadagdag nila ang kanilang mga mabuting gawa sa ginawa ni Jesus para sa kanila. So it's still all about them and their good works. So Satan would try to convince us that we are already good people, good enough that we don't need God's word anymore. O di kaya ay pangatlo, kinukumbinsi ni Satanas na hindi sila karapat-dapat na para tanggapin ang kaligtasan na ino-offer ng Diyos dahil masyado na silang makasalanan. Bubulungan din ni Satanas yung mga tao. Naku, you're not worthy. Hindi ka karapat-dapat. Tingnan mo nga yung buhay mo, napaka-makasalanan mo. Wala kang karapatan tanggapin ang kaligtasan ng Diyos. Wala kang karapatan na maging anak ng Diyos. Huwag mo nang tanggapin yan. Wala ka ng pag-asa. Masyado ka ng marumi para tanggapin ng isang banal na Diyos. Ito ang sinasabi ni Satanas. Ngayon, dahil sa tatlong mga bagay na ito na binubulong ni Satanas, may mga taong hindi tumatanggap sa salita ng Diyos. Hindi ko po alam kung ano ang mga karanasan ninyo sa buhay o ano ang tumatakbo sa inyong mga isip at puso. Ngunit tanungin po natin ang ating mga sarili. Talaga bang nananampalataya tayo kay Jesus? Pangalawa, nararanasan ba natin itong tatlong bagay na ito? Bumubulong ba si Satanas sa ating mga puso at isipan? Hindi natin naririnig yung boses niya, okay? Hindi natin siya nakikita, hindi natin naririnig yung boses niya. Pero dahil siya isang makapangyarihang being, kaya niyang mag-inject ng mga thoughts sa puso at isipan natin. So tinanggap mo na ba ng buong puso ang salita ng Diyos? Kung hindi, ano ang dahilan? Isa ba ito sa mga dahilan kung bakit? Siyasatin po natin ang ating mga puso. Dahil maraming tao
ang walang kamalay-malay na kumikilos na pala si Satanas sa kanilang puso't isipan. At ito ang naghihinder, ang nagiging balakid upang kanilang tanggapin ang salita ng Diyos. So that's the first. No, sa tabi ng daan, it's the devil, Satan the devil. Pangalawa naman ay sa rocky soil, sa mabatong lupa. And Jesus talks about suffering or the world. So sabi dito, mayroong mga taong tinanggap naman nila ang salita ng Diyos. At tinanggap nila ito ng may kagalakan. Gratefully, with thankful hearts. So ito yung mga tao na nagsisimba, nagpamiyembro, nag-i-involve sa ministry. Ngunit nung dumating na ang mga problema sa buhay, tumiwalag na sila. Umalis na sila. Iniwan na nila ang Panginoong Yesus. Iniwan na nila ang simbahan. Bakit? Unang dahilan dito ay inaakala nila na ang pagsunod kay Kristo, following Christ means isang buhay na walang problema. A life without suffering. Iniisip nila na kapag sumunod ako kay Kristo, blessing lang ang matatanggap ko sa buhay. Wala nang paghihirap. And when I say blessing, usually ang ibig sabihin ng mga tao sa blessing ay yung mga physical at temporal na mga bagay na natatanggap natin mula sa Diyos. Kagalingan mula sa ating mga sakit, pera, mga material na bagay. So ito ang ine-expect ng mga tao mula sa Diyos kapag sila ay sumunod sa Panginoong Yesus. At maraming mga preacher din ngayon ang nagtuturo ng ganyan. At tinatawag natin itong prosperity gospel. Prosperity gospel. Na kapag ikaw ay sumunod sa Panginoong Yesus, you will be healthy and wealthy. Hindi ka na magkakasakit o gagaling ka sa iyong mga sakit. Yayaman ka, magkakaroon ka ng sariling bahay at sasakyan at kung ano pa man. Ganito ang pananaw ng ibang tao, kaya kapag may suliraning dumating sa kanilang mga buhay, pag may problema, financial trouble, illness, sakit, nagda-doubt na sila ngayon sa Panginoon. Lord, akala ko ba magiging okay na ang buhay ko kapag sinunod kita? Akala ko ba mabuti kang Diyos? Akala ko ba hindi na ako magkakasakit, magiging mayaman na ako? Bakit ngayon naghihirap ako? Naghihirap ako sa sakit ko. Bakit ngayon nabaon na ako sa utang? Well, hindi pinramis ng Bible ang isang buhay na walang problema. Hindi pinangako ng Diyos sa atin na hindi tayo magkakasakit, na hindi tayo maghihirap. Living in a fallen world means pain and suffering. Dahil nandito pa tayo sa mundong ito, makakaranas tayo ng mga pagsubok. Masasaktan pa rin tayo, magsasuffer pa rin tayo. Hindi pinangako ng Diyos ang isang prosperous na buhay. Ang pinangako ng Diyos, kahit anong mangyari sa atin, kasama natin siya. Yun ang tunay na pagpapala. Ang tunay na pagpapala ay ang makasama natin ang Panginoong Yesus. Kahit anumang mangyari sa buhay natin. Magka-cancer man tayo, kahit wala na tayong bahay, kahit maghirap tayo, ang pangako ng Diyos, kasama natin siya. At yun ang pagpapala. Pangalawa naman, persecution. Lord, ngayong sumunod na ako sa iyo, bakit biglang dumami yung mga taong ayaw na sa akin? Bakit dumami yung mga kaaway ko? Possible na maging kalaban natin ang ating mga kamag-anak, mga kaibigan. Lord, dati ang dami kong kaibigan. Ngayon, wala na silang lahat. Wala na silang lahat. Iniwan na nila ako. Lord, bakit pinagtatawanan na nila ako? Na Kristiyano na daw ako, praise the Lord na daw ako. Kasi hindi na ako sumasama sa inuman nila or stuff. Friends, sinabi mismo ni Jesus na pag sinunod natin siya, we will walk the same path that He walked. He was hated by the world. He was persecuted by the world.
So living as Christians means walking the path of suffering. Sabi sa Philippians 1:29, it was granted to us not only to believe in Him, but also to suffer. To suffer. Ang tunay po ng pagpapala, true blessing is not found in the absence of suffering, but in having Christ in the midst of it. Ang tunay na pagpapala ay hindi makikita sa kawalan ng paghihirap, ng pagsubok, kundi nakasama natin ang Diyos sa gitna ng lahat ng mga pagsubok. So friend, kung nandito ka ngayon, kapatid, may mga pagsubok ka bang pinagdadaanan? Are you suffering? May mga problema ka ba? Napapersecute ka ba? Tandaan niyo na ang Diyos ang umahawak sa atin. Kasama natin ang Diyos. Huwag natin siyang iwanan. Sapagkat He is a faithful God na hindi tayo iiwanan. So yun ang pangalawang dahilan kung bakit maraming tao ang hindi nakikinig sa salita ng Diyos at tumitiwalag dahil sa mga problema, mga suliranin na dumadating sa buhay. At pangatlo, yung mga nalaglag sa matinik na lupa. The reason why they don't receive God's word is the flesh or their self-centeredness. Pagiging makasarili. Pagtugon sa tawag ng laman. Basahin ko po ulit, verse 14. Ang mga nahasik naman sa may matitinik na damuhan ay ang mga nakinig sa salita ng Diyos. Ngunit nang tumagal, nadaig sila ng mga alalahanin sa buhay at ng pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Dahil dito, hindi nahihinog ang kanilang mga bunga. So itong mga tao ito ay nakinig. They receive God's word outwardly. Naniwala. Nakitaan ng konting paglago sa buhay Kristiyano. Ngunit dahil nakatuon ang kanilang pansin sa mundong ito at sa mga kasalanan makikita natin sa mundo, sila ay nawawala. Sila ay nawawala. Marami ito yung mga tao na umaattend ng church, pero yung puso nila nakatuon pa rin doon sa mga makamundong bagay, sa kasalanan. Pag nasa simbahan, they pretend na okay lang sila, that they're growing. Ginagamit nila yung mga salita ng mga Kristiyano, oh, praise the Lord, napaka-blessed mo ngayon. Pero pag nasa mga bahay, kanya-kanyang mga bahay sila, o kasama nila yung kanilang mga kaibigan, ay hindi ganun ang kanilang buhay. Sinusunod pa rin nila ang kanilang laman. They follow their sinful flesh. They pursue sinful pleasures. Yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Yung mga bagay na sinasabi sa Bible, huwag nating gawin ito. Mga kasalanan na sinasabi ng Diyos ay talikuran natin, that we have to repent of. Ito ang dahilan kung bakit sila nawawala. So mga kapatid, it's very dangerous para sa atin na mag-tolerate ng mga kasalanan sa ating mga puso. Mga tinatawag nating pet sins, mga sins na tinatago natin, na tinetreasure pa rin natin kahit alam nating mali ito. Iniisip natin, pastor, kontrolado ko pa naman yung kasalanan ko. Kaya kong kontrolin yan kasi malakas naman ako. Friends, never nating makokontrol ang kasalanan. Satan would try to trick us na kontrolado natin ang kasalanan. Pero at its very onset, kahit maliit pa lang yan, kontrolado na tayo yan. At kung ating ino-nurture yung maliit, quote-unquote, na kasalanan na yan, that will eventually draw us away from God. Hinay-hinay tayong nilalayo yan nang hindi natin namamalayan. Kahit nagsisimba tayo, kahit umaattend tayo ng Bible study, kung ang puso natin ay captivated pa rin ng kasalanan, sooner or later, mawawala na tayo. Titiwalag na tayo. Okay. At hindi lamang mga kasalanan, kundi dapat din nating bantayan ang ating mga puso from what we call idolatry. Ano ba yung idolatry? Usually, pag nababanggit yung idolatry, ang naiisip po agad natin ay yung mga estatwa na sinasamba, okay, kung saan tayo nagpe-pray,
Pero pag tiningnan po natin ang ating mga Biblia, hindi lamang po yan ang idolatry. Ang idolatry pwede ding mag-manifest sa ganito. Kung meron tayong mga bagay sa buhay natin at nire-replace niya ang Panginoon sa ating mga buhay, that is considered an idol. For example, kasalanan po ba ang magkatrabaho? Hindi. Sabi po sa Book of Ecclesiastes, regalo po ng Diyos sa atin ang ating mga trabaho na dapat nating i-enjoy, that we should glorify God through our work. Pero, kapag pinalitan na po ng ating trabaho ang ating pagsamba sa Diyos, ang ating pagmamahal sa Kanya, then idol na po natin ang trabaho. Kahit ano pang mga bagay yan, these are God's good gifts. Walang mali sa mga bagay nito, trabaho, hobbies natin, ang ating health, ating family. Wala pong mali sa mga bagay na yan. Ngunit kapag ito na po yung naging priority natin, na nakaligtaan na natin ang ating allegiance sa Panginoon, they become idols. And sooner or later, again, because of this, hinay-hinay nating iiwanan ang Diyos. At the center of all these, pursuing yung sinful pleasures at pag-worship, quote-unquote, sa mga idols ng buhay natin, is self-centeredness. Ang ating mga puso't isipan ay nakatuon na lamang sa ating pansariling kapakanan. Life has become all about you. Kahit yung pagsamba mo sa Diyos, ginagamit mo na lang ang Diyos para makuha mo yung desire ng inyong mga puso. That's self-centeredness. Kaya kailangan nating maunawaan that the Christian life is about self-denial. It's not a self-centered religion, but it's all about self-denial. It's about giving up, pagsuko ng ating mga sarili, pagsuko ng ating mga kagustuhan. It's putting our sinful flesh to death. That's what the Christian life is. So again, recap. First, unang klase ng soil is yung on the path, sa tabi ng daan, wherein Satan robs the seed. Kinukuha niya agad para hindi manampalataya. Pangalawa naman is sa mabatong soil, wherein the suffering of the world, yung mga pagsubok, yung mga paghihirap mula sa mundo, causes us to give up, sumuko sa Christian life. Pangatlo naman ay yung mga nasa matinik na soil. Talking about self-centeredness, the flesh, na dahil nakatuon ang ating mga puso't isipan sa mga makamundong bagay, hinay-hinay tayong napupunta doon at naiiwan natin ang Diyos. At ang ikaapat naman, ikaapat na klase ng lupa ay ang mabuting lupa, which leads to salvation. Speaking of the gospel. So basahin ko ang verse 15. Ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis. At sila'y namumunga dahil sa pagtsatsaga. So ito yung mga tao na nakinig, tinanggap ang salita ng Diyos, sabi ito, at nag-iingat nito. Nag-iingat. In Greek, it's kateko, to hold fast. Panghawakan ng maigi. Para bang bata na binigyan ng candy or ng pera. Kahit anong gawin mo, hingin mo yan sa kanya, akin na lang yung candy mo, akin na lang yung pera mo. Hindi niya ibibigay sa iyo yan. Panghahawakan niya dahil kanya yan, hindi niya yan i-share sa iba. Ganoon din po yung mga binhi na nalaglag mula onto those good soil. These are the people na pag narinig nila ang salita ng Diyos, hindi na nila ito bibitawan. Iingatan nila ito. They will take care of it. They will meditate on it. Kahit anong gawin mo, panghahawakan nila ito hanggang mamatay. Mga kapatid, ganun ba tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos? Tuwing naririnig natin ang pangangaral ng pastor, tuwing may nababasa tayong talata mula sa Biblia, pinanghahawakan ba natin ito ng maigi? Pinagbubulay-bulayan ba natin ito? Minimeditate ba natin ito? Pinaniniwalaan ba natin ito? Sinusunod ba natin ito? So yung mga good soil daw, sabi ni Jesus, ay mga tao na
nag-iingat sa salita ng Diyos. Pinanghahawakan nila ito. They don't let go of it. They treasure it with their lives. Ang sabi pa dito, nakikinig ng salita ng Diyos at nag-iingat nito sa kanilang pusong tapat at malinis. They hold fast to God's word with an honest and good heart. Ibig sabihin, wala silang hidden agenda. Hindi sila nakikinig at hindi sila sumusunod sa Diyos dahil mayroong kapalit ang pakikinig at pagsunod sa Diyos. Sumusunod sila at nakikinig sila hindi dahil sa pisikal o temporal na pagpapala na kanilang matatanggap mula sa Diyos. They listen to God's word simply because they seek Christ. Nakikinig sila sa pangangaral ng salita ng Diyos dahil gusto nilang makilala at makilala pa ng lubos si Jesucristo at wala nang iba. Hindi para sa kanilang sariling kapakanan, kundi para sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngayon, itanong natin sa mga sarili natin. Kaya ba natin, on our own strength, na magkaroon ng isang pusong tapat at malinis? Kaya ba natin? Can I make myself honest? Pwede ko bang linisin ang sarili kong puso? Hindi. Ngayon, ano ang kailangan natin upang tayo ay maging good soil? Upang ating mapanghawakan ang salita ng Diyos na may pusong tapat at malinis. Kailangan po natin ang pagkilos ng banal na Espiritu sa mga buhay natin. Dahil siya lamang po ang kayang magpabago ng ating mga puso. Hindi natin kaya ito. It's a supernatural work. Sabi ni Jesus sa John chapter 3, you must be born again. Kailangan po nating born again. Ang born again po ay hindi isang relihiyon. To be born again means dati tayong patay sa ating mga kasalanan. Wala tayong ibang gusto kundi magkasala. Tingin natin kaya nating iligtas ang ating mga sarili. Ngunit, nang dahil sa pagbabago na dala ng banal na Espiritu, we now desire Jesus Christ. Ginugusto na natin na makinig sa salita ng Diyos. Naintindihan na natin ang Ebanghelyo. Naintindihan na natin ang kaligtasan ay nagmumula lamang kay Jesus. At ito ang nagbabago ng mga puso natin. Hindi tayo ang magbabago sa ating mga puso. Hindi natin pwede sabihin na, Lord, kaya ko maging tapat at malinis. I will strive. Paghihirapan ko ito. Hindi. Kailangan natin ang banal na Espiritu. And then last, sa dulo ng verse 15, at sila'y namumunga ng dahil sa pagtsatsaga. So yung good soil, tinanggap nila ang salita ng Diyos, pinanghahawakan nila ito. Bakit nila pinanghahawakan? Dahil binago na ng banal na Espiritu ang kanilang mga puso. Sila ngayon ay tapat at malinis, hindi dahil sila on their own ay tapat at malinis, kundi dahil ang katapatan at kalinisan ng Panginoong Hesukristo ay nailipat na sa kanila sa pamamagitan ng pananampalataya. At ngayon, kung tunay ngang pinanghahawakan nila ang kaligtasan na bigay ng ating Panginoong Jesus, ito ngayon ay magbubunga. Ito ay magbubunga ng dahil sa pagtsatsaga. Ang word na pagtsatsaga, it could mean two things: perseverance and patience. Sila ngayon ay nagsisikap na sundin ang Diyos. Hindi upang maligtas, kundi dahil sila ay ligtas na kay Kristo. Sinisikap nilang sumunod sa Diyos, hindi dahil they're trying to earn something, gusto lang may makuha mula sa kanilang pagsunod, kundi out of thanksgiving, nang dahil sa kanilang pasasalamat sa Diyos na nagligtas sa kanila sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Sila ay sumusunod simply because they love God, not of anything else. Mga kapatid, kung tunay ngang naintindihan natin ang ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin, na siya ay namuhay ng perpekto upang sundin ang batas ng Diyos na ating sinuway, na si Jesus ang siyang namatay sa cross upang bayaran ang ating mga kasalanan,
at siya'y muling nabuhay upang tayo ay mabigyan ng bagong buhay, that will transform our hearts. Babaguhin po ng mensaheng yan ang ating thinking, ang ating mga puso. To such a degree na tayo ngayon ay mamumuhay ng tayo ngayon ay will live a holy life. We'll strive to live lives that are holy. So friends, nakikita ba natin yan sa ating mga buhay? Naunawaan ba natin ang Ebanghelyo? Nang dahil sa Ebanghelyo, namumunga ba tayo ng mabubuting gawa? Yung mga kasalanan na ating pinangahawakan dati, iniiwan na ba natin? Yung mga mabubuting gawa na sabi natin nakakapagod naman yan. Do we now strive to do it? Dahil mahal natin ang Diyos? So friends, examine your lives. Nag-take root ba? Nangugat ba ang Ebanghelyo sa ating mga puso? At namumunga ito ng Christ-likeness? Nagiging kawangis na ba natin ang Panginoong Jesucristo sa ating araw-araw na pamumuhay? Ngayon, ito po ang 4 na klase ng nakakarinig ng salita ng Diyos. Nasa tabi ng daan, nasa lupang mabato, lupang matinik, at mabuting lupa. Ito po ang 4 na klase ng nakikinig sa salita ng Diyos. Mayroong mga tumatanggap, mayroong hindi. Mayroong panandaliang tatanggap, ngunit mawawala din. Ngunit itong mga bagay nito, itong first 3 na soils, napansin ba natin na kahit na Kristiyano na tayo, mararanasan pa rin natin yung 3 temptasyon na yun. First, kahit Kristiyano na tayo, sinusubukan pa rin ni Satanas to take away the seed of God's Word. Pansin niyo ba? And ang primary way na ginagawa ito ni Satan is by accusing us. Akusahan tayo. Anak ka na ng Diyos. Kristiyano ka na. Nagkakasala ka pa rin. Naku, hindi ka natatanggapin nun. Hindi ka na patatawarin ng Diyos. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang makinig. Iwanan mo na lang yan kasi hindi ka na karapat-dapat. Ang meaning po ng pangalan ni Satan is accuser, at yan po ang ginagawa niya sa atin. Upang tayo ay manghina sa buhay Kristiyano, upang pigilan tayo na lumapit sa Panginoong Yesus para tayo ay patawarin, inaakusahan niya tayo na hindi na tayo karapat-dapat na lumapit sa Panginoong Yesus. Pangalawa naman, nararanasan din natin ang pagsubok mula sa mundo. Nanghihina din tayo. May problema din tayo. We are also persecuted. Nilalabanan pa rin natin ang ating makasalanang laman. We are still tempted. Hindi porket Kristiyano na tayo, hindi na tayo nagkakasala. We still sin. We still struggle daily. So itong 3 bagay na ito, nararanasan pa rin natin. At mararanasan natin hanggang sa tayo tawagin ng Diyos. Mahirap po ang mamuhay ng Kristiyano sa mundong ito. Ano ang susi upang mapagtagumpayan natin ito? Ang ating bang kabanalan? Ang ating bang katuwiran? Ang ating bang katapatan sa Diyos? Hindi. Dahil kung nakatuon ang pansin natin sa sarili nating kakayahan, hindi tayo magwawagi. We will always fail. Ang susi upang mapagtagumpayan natin ang mga ito ay ang salita ng Diyos. By reading and taking heed of God's Word, matatahimik po si Satan. Walang kwenta ang mga akusasyon niya sa atin. Sabihin niya sa atin, makasalanan ka, hindi ka na pwede tanggapin ng Diyos. Sabihin natin, oo, makasalanan ako. Oo, hindi ako karapat-dapat na tanggapin ng Diyos. Ngunit mayroon ng isang tao, Diyos at tao, na siyang pumunta dito sa lupa upang mamatay para sa aking mga kasalanan. At siya si Jesus Cristo. Kaya kahit anong akusasyon ni Satanas sa atin, baliwala. Dahil wala nang pwedeng no one can snatch God's love away from us. Walang pwedeng makapagbabago ng katotohanan na si Jesus ay namatay sa cross para bayaran ang ating mga kasalanan at upang ibalik tayo sa presensya ng Diyos. Nothing could change that. Not Satan's accusations. Not even our sin. The world would try to
to make life difficult for us. Suffering, paghihirap, pagsubok, ngunit alalahanin natin na si Jesus mismo, He suffered. He suffered for us, and we will suffer with Him. Pero meron po tayong hope that one day, babalik po ang Panginoong Jesus. Every tear will be wiped from our eyes. Every pain will be gone. Ang kamatayan mismo ay mawawala. There will be life eternal for all of us. Darating ang araw na hindi na tayo magkakasala, na hindi na tayo magsastruggle laban sa ating laman. There will come a day wherein it will just be joy for us. Gugustuhin na natin na sundin ang Diyos at wala nang temptation. Wala nang kasalanan. Wala nang sinful heart. At ang susi, again, sa pagtagumpay laban sa tatlong bagay na ito, Satan, the world, the flesh, is the gospel of Jesus Christ. The gospel of Jesus Christ. He died for our sin. He died to give us a new heaven and a new earth. He died so that our sinful flesh would die, and we will all rise with Him together. Let me end with this. Panghawakan natin ang salita ng Diyos. Basahin natin ito. Paniwalaan natin ito, sundin natin ito. Pakinggan at tanggapin natin ang tamang pangangaral na ito sa isang iglesia kung saan tinuturo ito ng wasto. Dahil dito natin makikita ang katauhan ni Kristo, ang kanyang perpektong buhay, ang kanyang pagkamatay para sa ating mga kasalanan, at ang kanyang muling pagkabuhay upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil sa kanya, maaari tayong magtagumpay laban sa mga akusasyon ni Satanas, laban sa mga pagsubok na dala ng mundo, at laban sa tukso ng laman. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa inyong salita. Lord, we are humbled sa inyong harapan. Alam namin na kami makasalanan. At ngayon po ay may kanya-kanya po kaming kahirapan at pagsubok na dala-dala. Kabigatan ng mga puso. Panginoon, maraming pong salamat dahil sa inyong anak ay mahanap namin ang comfort, kaliwan na aming hinahanap. Salamat po dahil sa kapatawaran na inyong ibinigay sa amin. Salamat po dahil sa gitna ng mga pagsubok at kahirapan, kasama po namin kayo. Salamat po dahil binigyan niyo po kami ng kapangyarihan upang labanan ang kasalanan. Naway maging katotohanan po ito sa bawat isa sa amin. Help us to live in the joy and comfort of the gospel. Our only hope, our only source of joy and strength. O Lord, dismiss us with the fullness of your blessings. Allow us to walk in the joy of Jesus Christ, our Lord and Savior. And we give you thanks in Jesus' name. Amen. Amen. Let's all stand. And let's sing the benediction song. May the peace of God our Heavenly Father and the grace of Christ the risen Son and the fellowship of God the Spirit keep our hearts and minds within His love. And to Him be praise for His glorious reign from the depths of earth to the heights of heaven. We declare the name of the Lamb once slain, Christ eternal, the King of kings. May this peace which passes understanding and this
and to him be praise for his glorious reign. From the depths of earth to the heights of heaven, we declare the name of the Lamb once slain, Christ eternal, the King of kings. Christ eternal, the King of kings. Amen. Our worship service ends here. Thank you so much for joining us today, and we hope to see you all again next week. Pwede na po kayo po.